Oh, she already misses her home. Sana naman mabantayan ng mabuti ni Avril ang bahay nila roon sa Toledo para kahit papaano ay may maayos na mauuwian ng kapatid niyang si Nadine kapag nakauwi na ito sa susunod na linggo. Through an overseas call ay kinamusta ni Naomi ang kalagayan ni Nadine sa India, kung saan isinakatuparan ng operasyon nito na sa awa ng Panginoon ay successful naman. Iyon lamang ang tanging ipinagdarasal ni Naomi, ang makaligtas ang kanyang kapatid. Hindi naglaon ay hinugot na rin siya ng antok. Ani mo'y bumabaliktad ang sikmura ni Naomi ng sumunod na mga araw. Bukod doon ay palagi na rin siyang nanghihina at pagod kahit na wala naman siyang gaanong ginagawa. Pagkabangon pa lamang niya ay patakbo na siyang pumasok sa banyo upang ilabas ang masasamang laman ng kanyang sikmura. Pero tulad din ng mga nagdaang araw ay halos wala naman siyang isinusuka maliban sa tubig. Hingal niyang tinapik ang gripo sa may lavatory sa loob ng banyo upang sana ay maghilamos ng may basang kamay ang humahaplos sa kanyang likuran. Napaigtad siya sa kabila ng pagkagulat. "Oh girl, be careful!" Singhal sa kanyang pamilyar na boses na siyang nagmamay-ari ng basang kamay na humahaplos sa kanya. Pumihit siya ng kaunti upang haraping si Cap kasabay niya sa kanyang paglunok. Ang gulat niya kanina at matamang na sinalubong ang mga mata ni Kendall. "Naligo ikaw?" Tanong niya sabay lunok ulit. Nakapagtatakat nandito na ang ganoon kaaga samantalang hindi naman ito natutulog doon sa townhouse na bintinto para sa kanila ni Emilio. A secretive smile fitted in his hypnotic eyes. Nakatuon ang paningin nito sa mga mata niya. She wants to assume that his eyes are flirting with her. Pero hindi eh. Ganoon naman talaga tumingin si Cap kapag umaalembong. "No, I'm cooking inside this bathroom." And his eyes twinkled in mischief. "Wakarimasen, I don't understand." "Sumimasen, Yomi," he apologized while closely studying her whole just wake up face with extra cautious as he tucked her strand hair away her face. Doon naman nagsimulang magkarera ang puso niya. Hindi hamak na mas nakakahingal yun. "Emilio called me last night and she told me that you didn't have your dinner last night." "Ang galing, pinag-alala mo ko." Panir mo ni Cap sa kanya, bagay na nagpatikwas ng kilay niya. "Busog ako kaya hindi ako kumain. Hindi ko pinababayaan si baby kung yun ang pinag-aalala mo. At isa pa, kumuha ka ng tuwalya at takpan mo yung si XL. Baka manuklaw na naman yan kay aga-aga naghihimagsik." Asik niya. "Don't go clever on me, Naomi. Sinasabi ko lang na hindi ka dapat magpalipas ng gutom dahil buntis ka." Kendall barked back. A bit calmer this time, and yeah, kindly hand me a towel before I lose control, he warned. "Ewan ko sa'yo, bahala ka na nga riyan." Inis niyang iniwan sa loob ng banyo si Cap at bumalik na ulit sa kama. Dahil sobrang antok na antok pa rin siya. Wala pang 3 segundo ay sumunod naman si Kendall. "I will just consider your irritation might be part of your pregnancy. So be it, and I won't say anything to upset you anymore. Anyway, dito na muna ako uuwi from now on. I'll stay in the same room as you, of course." Nagkibit-balikat lamang si Naomi. Well, okay naman sa kanya na naroon si Cap. Wala lang siya sa mood para magdiwang. Dad will be on vacation while Caden is still missing to avoid some conflict regarding his health, and
Khalil, of course, will be in Bicol again. Wala akong kasama sa bahay kaya dito muna ako for the meantime. Patuloy nito. Tila sumikip ang daluyan ng hininga ni Naomi sa sinabi ni Cap. Akala pa naman niya ay kasama sila ng kanyang baby sa dahilan ng biglaang pagtatili nito rito. May mas masakit pa palang pagiging isang option. Iyon ay ang karapatan nga nitong mamili pero wala naman siya sa pagpipilian. She will never be an option. Sige, you're welcome home anytime. Bahay mo naman to eh. Sarcastic ko niyang sabi at saka nagtalukbong ng comforter. Yomi, are you going to sleep again? Kumain ka nga muna. Oh, come on. Malamang, mas gusto kong matulog na lang at managinip tungkol sa mga bagay na kailangan ay hindi ko makukuha kaysa manatili akong gising sa realidad kung saan nakatitig ako sa taong wawa sa kulit ng puso ko. Walang plano niyang pahayag nang sa dulo ay nabis niyang pinagsisihan. Kainis na bugso ng damdamin niya, bakit nagpapadaig na naman siya sa karupukan niya? Unti-unti ay tila na hindi niya nakikilala ang kanyang sarili. Ilang segundo muna nang lumipas bago niya narinig ang boses ni Cap. Abot hukay ang kaba sa dibdib niya. I think it's too early to turn up that kind of stuff, Yumi. Ewan ko sa'yo, hindi kita maintindihan. Naomi heard a light footsteps and after a few moments, she felt the warm rays of sun that peeking through the window. Hula niya ay pasado 8:00 na pero tinatamad pa rin talaga siyang bumangon. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang paglundo ng kabilang side ng kama. Senyales na naroon sa tabi niya si Cap. He stirred something within her every time he's next to her. He has no idea how he effortlessly invading her senses whenever he's getting close. She's falling deeper each day without knowing it clearly. I noticed that you're acting so cold and distant since yesterday and I honestly don't like it. Ano bang problema mo sa akin? Is it because of Blessy? Diretsahang tuligsa sa kanya ni Cap. Kumalubog ng sobra ang puso niya na para bang nangangatin na itong makatakas mula sa kanyang ribcage dahil sa katanungang iyon. Hindi niya ugali ang magkunwari pero sa puntong iyon ay tila ba nais niyang magpanggap na mali ang hula ni Cap. Sobrang awkward ng paksa. Animoy may bumera sa kanyang lalamunan. By any chance, you are jealous of her? Is that it, Naomi Divina? He asked humorously as if he was savoring her name in his mouth. Talaga yatang ugali ng mga magpipinsang ito na maging prangka at wala sa kanilang bokabularyo ang salitang ligoy. Kalamansi Diyos naman pakiramdam ni Naomi ay nasakol siya ng mga sandaling iyon. Ay kabog! Chong, Bella ako? Ganon? Marupok lang ako pero hindi selosa. Psh! I am big no. Depensa ni Naomi kahit pa nasa ilalim siya ng makapal na kumot, wala siyang gaanong-gana natakpan ang pakikipagpalitan ng sarkastikong patutsada kay Kendall. Ang nais lamang niya ay ang magpahinga. Alright, you're not jealous. If that's what you say no, then wala pala tayong problema. Kapag kuwan ay napaigtad si Naomi ng walang babalang pumailalim din sa kumod si Cap at kagaya na dinaklot siya nito sa kanyang bewang upang ipagdikit ang kanilang mga katawan.
Almusal na ang lumapit sa kanya kaya mag-iinarte pa ba siya? This is right. Huwag kang magsuot ng panloob while I am staying here with you. I like you more this way, Yomi. Both eager and excited, Naomi nodded her head as a respond. Pinaubayan niya ang sarili na matangay sa ngayoy pamilyar ng init na tumutulay papunta sa kanyang mula sa katawan ni Cap. Aaminin niya sa bawat oras na dumaraan ay hustong nananabik siya sa kaaya-ayang haplos at halik ni Kendall. Resisting him is the most difficult thing in the world. Kusang napaarko ang katawan ni Naomi habang lumalalim ang bawat pugso ng halik ni Cap sa kanya. Tila dumodoble ang apoy na naghihimagsik sa kaloob-looban ni Naomi, lalo na't nagsimula na si Cap. Do you miss me this much, don't you? May panggigigil na bulong ni Cap sa kanya. Iginiyan nito ang nadadarang niyang katawan papunta rito upang hustong maglapat ang kanyang pangupo. At kahit nakatalikod man siya kay Kendall, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa na hugutin paalis sa bewang nito ang tuwalya. Noon naman napasinghap si Cap at nagpakawala ng kakatawang tawa. Eager, aren't we? Which one do you want to enter you first, sweet lady? Kahit alin, nasasabik na ako sa'yo. She imperiously demanded as if she's already brave enough to talk to him that way. Mainis man siya, wala na sa kanyang pakialam. An irresistible chuckle came out of Kendall's mouth. I wanna do this every minute. Bigla silang natigilan nang sunod-sunod na tumunog ang cellphone ni Cap. Nanigas ang mukha nito pagkatapos ibaba ang tawag. Nakaguhit ang mabigat na pagkabahala sa presko nitong muka. Hanggang sa nilamon na nga iyon ang dilim. May bumangon ka ba? Sa dibdib ni Naomi habang nakaabang sa sasabihin ni Kendall. Cap, bakit? I need to be in Bless's house. Halos magpatiwakal na siya. Tahimik na nakamasid si Naomi sa aprobadong galaw ni Kendall habang ito'y nagbibihis. Halata sa kilos nito ang hustong pagkabahala kay Blessy. Kung may kapangyarihan lang itong lumipad o mag-teleport ay tiyak na kanina pa ito nandoon sa tabi ni Blessy. At wala nang saysay kung itatanggal ni Naomi sa sarili ang kirot ng darama. Bumibigat pa ng husto ang pakiramdam niya sa bawat pagpatak ng segundo. Her cautious stares never dared to leave the sight of the man who's cluelessly hurting her. She's holding her tears silently. Baka magtaka pa si Cap kung iiyak siya sa harap nito. Mamaya na lang siguro kapag nakaalis na ito. I will try to get home tonight. I will just check on her. Nakatalikod si Cap habang nagsasalita. Sa sobrang pagmamadali ay nagsikalat na sa sahig ang laman ng dala nitong maleta. Blankong tingin lamang ang isinukli ni Naomi sa binata. Nang hihina siya sa kadahilan ng hindi niya nauunawaan. Hindi naman siya nagkakagano noong nalaman niyang nagpakasal sa iba ang dati niyang nobyo. Pero bakit ngayon sobrang sensitibo niya pagdating sa mga bagay-bagay? Lalo na kapag may kaugnayan kay Cap. Naghahanda ng umalis si Kendall, subalit hindi inaasahang lapitan siya nito at parang kindat sa bilis na inangkin nito ang kanyang mga labi. Parang natauhan siya sa puntong iyon, lalo pat hindi lamang simpleng halik ang iginawad sa kanya ni Kendall. Nag-squat pa ito upang maging akma ang pagkakapantay ng kanilang mga mukha, dahilan upang lumalim at mas maging maalab ang pinagsasaluhan nilang halik.
Nakaupo si Naomi sa binti ng kama at ngayon ay halos mahuhulog na ang likod niya sa higaan kung wala lang ang nakasuportang kamay ni Cap. Sandali itong tumigil at tinapos siya sa sobrang higpit. Iyong tipong nang lilimos ng lakas ng loob. Nagpakawala siya ng marahas na buntong hininga. This sick feeling of concern is freaking me out, and I think I would be lost if I don't do this. I just need you to calm me down. Kailangan mo ako? Ako? Paulit-ulit, nasabi ni Naomi. Halos mabasag ang kanyang boses dahil sa pagmamadaling sabihin iyon. Somehow, something lightened up her clouded feelings. Kakasabi ko nga lang, hindi ba? Pasag ni Cap sabay subsob sa mukha nito sa tagiliran ng leeg ni Naomi. Nakikiliti man ay tiniis niyang damhin ang halik na ipinagkakaloob ni Cap doon. Mabuti na rin iyon dahil kahit papaano ay naiilis niya ang tensyon nito mula sa papansing blessing na yon. Sa pagkakaalam niya ay parang nasaniban pa ito ng masamang espiritu kagabi habang kinokomprontan niya ito kaya nakapagtataka na bigla itong nag-attempt na kitilin ang sariling buhay. Naghahangad lang ba ito ng awa at pansin ng iba? Lalo na ni Kendall? Mahal pa kaya nito si Cap? At nang matapos, huwag ka na lang umalis. Wala sa plano ni Naomi ang literal na pigilan si Cap sa pag-alis nito. Ngunit nasabi na niya, siguro naman ay may titingin naman kay Blessy kung sakali man na totoong hindi siya maayos. Dagdag nito. Naroon ang desperasyon sa himig niya. Wala na siyang balak iatras at bawiin ang kanyang mga nasabi. Tama nga siguro si Emilio. Dapat ay sa kanila nakatuon ang atensyon ni Kendall dahil nasa sinapupunan niya ang anak nila. Doon tumigil si Cap at nagkusa itong ayusin ang postura ni Naomi. Titingin, Yomi. Blessy doesn't have a family. Aside from her father who's inside a cell for almost a decade, ay wala na siyang ibang matatakbuhan. Ni kaibigan ay wala siya. Hala, sino yung lalaking kasama ni Blessy kagabi? Yung lalaking parang hinuhubaran siya kung makatingin. Unlike you, Emilio is there for you. Frankie too. And Wolf's half-sister will be right here later to check you up and the baby. Okay ka naman dito. The house is more than okay. So, you should too. Sinasabi ba nito na dapat ay makontento na siya dahil nakatira na sila ngayon sa isang magandang bahay? Ganoon lang pala ang katapat niya. Ang baba-baba nga naman ang tingin nito sa kanya. Kung sa bagay, hamak na japayuki nga lang naman pala siya dati. Oo, at pangarap niya ang tumira at sa magarbong bahay pero hindi niya inaasam kahit kailan na may ibang tawang magdadala sa kanya sa mga pangarap niya at ambisyon. Pero kung sasabihin kong ikaw ang kailangan ko, atensyon mo ang kailangan ko, kahit kubo na lang ang titirhan ko, paano kapag ganon? Direktang nakatitig si Cap sa kanya, tila na sorpresa sa tanong na lumabas sa mga bibig niya. Bumukas saglit ang bibig nito pero isinarang muli. Then, he chuckled fakely and shook his head in disbelief. Is this your silly way to make me choose between you and Blessy? Because that is what I noticed. Umayos ang tindig ni Cap at maliwanag sa mukha nito ang iritasyon. Tumayo na rin ang dahan-dahan si Naomi at seryosong hinarap si Cap. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Paano nga kung ganon?
Hindi ka na aalis? Dito ka na lang? Naging emosyonal ang huling bagsak ng boses ni Naomi. Napakurap sikap at direktang sinalo ang malambot niyang titig. Animoy may tumalon na mabigat na bagay sa balikat nito upang iyon ay bumagsak. Naroon ang kalituhan sa mga mata nito. Sandali nitong tinimbang ang alalahan niya desisyon at nang ito ay nagsalita, doon lang pinagsisihan ni Naomi ang kanyang kapangahasan na ito ay papiliin sa kanila ni Blessy. I am sorry but Blessy needs me right now. Then he walked out, leaving her in a devastated state. The alluring sight of that woman never left my mind the whole night. I guess she's really nice. She's so something, the man stated bluntly with a mischievous grin proudly painted in his lips. Bless's eyes turned into slits. Jealousy is visible over her angelic face. You want her, don't you? I like her. Mabilis na pagtatama ng lalaki, showing a confident bearing. You! Sumabog sa inis si Blessy at pinigilan ang sarili na ibato sa kasama ang ashtray na malapit sa paningin niya. That shouldn't be in your concern list, baby. Gusto ko lang sabihin na ganoon kabilis humigop ng atensyon at loob ng ibang tao ang babaeng gusto mong mawala sa landas mo. And just so you know, Blessy, I wouldn't be surprised if Kendall tells you that he's already in love or might be starting to fall for her. Oh, that gorgeous woman. Really? He won't fall for her. So clever. Come on. That woman is a bayaran at kilala ko si Kendall. Hindi yun papatol sa ganoong kababang uri ng babae. He got a high standards when it comes to a woman, kaya nga it took him an eternity bago niya ako napalitan. Kampanting buwelta ni Blessy. Bago ka napalitan? Craig noted. Now, look at you. You're just admitting na pinalitan ka na nga niya. I told you so. Doon napaisip si Blessy. Lalo lamang nagliliyab ang galit sa puso niya. Naniniwala ba siya sa pinagsasabi ni Craig? But Kendall told her that he doesn't love that Naomi girl. He doesn't love her, but that doesn't mean that it will be forever that way, lalo pat nabuntis ito ni Kendall. Let's see. Well, in that case, I need to be more careful with everything. And Craig, where's the ultrasound result that I have asked from you? Ngumisi ng malapad si Blessy nang iabot ni Craig ang papel sa kanya. Iyon ang magiging alas niya para ilayo ang loob ni Kendall sa babaeng nagiging balakid sa mga plano niya. Malapit na niyang mapagtagumpayan ang matagal na nais niyang makamit, kaya kahit sino ang humarang sa daan ay ibabasura na niya. Caden is already out of the picture. Next up is that Naomi girl. Kailangan niya talaga itong patahimikin, lalo na ngayon nalaman niya na may alam pala ito ang lahat-lahat tungkol sa maitim niyang balak laban sa pamilya ni Kendall. You won this time, baby. Kendall is on his way now. Napapailing na pahayag ni Craig matapos basahin ang isang text sa cellphone ni Blessy. And you're absolutely wrong. Kendall is still into you. My bet? A dirty smile appeared in Craig's lips as he closed the gap between them. Marahas niyang pinunit ang damit ni Blessy at saka ginawa ang kanilang nakasanayan. Walang pagtutol ang namutawi sa bibig ni Blessy. I won't bet. I just want another dirty round. And another one later tonight, babe. Just like the usual. Stay in the library. I'll text you if nakaalis na mamaya si Kendall. Right. If he again asks you to do this, let's him.
Ibigay mo. Initiative. It is needed. Malapit na akong magsawa sa sitwasyong ito, Blessy. Sawa na akong magtago. Kailangan natin ng pera bago pa ako matuntun dito ng taong pinagkakautangan ko. Gawin mo na ang lahat-lahat ngayon, or we will be all sorry. Damay na ang tatay mo rito, tandaan mo. Kung gusto mo siyang mailabas sa selda, mas ayusin mo na ang trabaho mo ngayon. Naisahan ka na ni Kaden kahit pa nagtagumpay tayong burahin siya sa landas natin. Si Kendall na lang ang pag-asa natin ngayon. Ipapaalala ko lang sa'yo, Naomi, na hindi gaanong matibay ang kapit ng baby sa sinapupunan mo. If you won't get rid of those stressful things in your head, well, I'm sorry too. Malumanay na paliwanag ni Sifi na siyang inatasan ni Kendall na tumingin sa kalagayan nila ng bata. Sinasabi mo ba na tanggalin ko muna si Cap sa sistema ko? Paano? Mabigat na tanong ni Naomi. Namumugto pa rin ang kanyang mga mata. See? So tama nga ako. That man caused you this. Ay nako. Kung hindi lang yun pinsan ng kapatid ko, hindi ako mangingiming taniman ng balang. Ang lokong yun. Ay, wag ka naman magsalita ng magaspang, doktora. Marinig ka pa dyan ni baby. Nawiwirdohang tinaasan ng kilay ni Sifi si Naomi. Ay, oh my gosh. The baby won't hear anything as of now. Pero sabi ni Cap, nako, ang laki mong patola, Day. Ang rupok ng paniniwala mo pagdating sa mga sinasabi ng lalaking yun. Pwede ba? Umayos ka nga, alang-alang sa kapakanan ng anak mo. Sermon sa kanya ng kapatid ni Wolf na kung umastay parang kababata niya ito. Baka nakakalimutan nitong ilang oras pa lang silang magkasama at magkakilala. Aba naman. Nang hihina si Naomi sa bawat minutong nagdaan. Kailan ba talaga mamimili? Stay and you will have that Dutch bag by your side or run away and keep your unborn baby alive? Magdesisyon ka na ngayon habang hindi pa nagbabago ang isip ko na tulungan kang makaalis dito. Hindi alintana ni Naomi ang pagod kahit pa talagang hindi na mabilang ang pagbabalik-balik niya sa kahabaan ng kanyang silid-tulugan. Nababalot ng nakakabiging katahimikan ng buong kabahayan. Kabog na lang siguro ng dibdib niya ang tanging niyang naririnig. Her room is already empty. Si Emilio na lutang at litong-lito sa mga nangyayari ay isinama na ni Sifi sa kanyang nag-alok ng tulong at may alam naman daw itong maaaring nilang tuluyang pansamantala habang naghihintay siya sa pagbabalik sa bansa ni Nadine at ni Tia Barbie. Nakiusap siya kay Sifi na susunod na lang siya sa address na sinabi nito. Hindi naman kasi po pwede na basta-basta na lang siya mawawala. Hindi man niya alam kung paano magpaalam kay Cap pero kahit sa huling pagkakataon lang ay ibig niya itong kausapin. Makita o kung papalarin ay hihirit siya ng halik. Halik na babaunin niya patungo sa hindi malinaw na bagong bukas na naghihintay sa kanila. Dala ng matinding pagkainip ay nakapagdesisyon siyang mag-abang sa labas. Sinabuyan ng liwanag mula sa buwan ang tinatanaw niyang kalsada. Maging ang hardin sa front yard ng kapitbahay nila, ngunit sadyang namamayani talaga ang pagkabahala sa kalooban niya, kung kaya't hindi niya magawang hangan ang kagandahang taglay ng gabi. Panay rin ang cellphone niya na nakatago sa bulsa ng suot niyang maong na jacket. Hindi pa rin niya sinasagot iyon at patuloy na iniignora. 10 minuto pa, tawad niya sa sarili. Pang ilang 10 minuto na ba yun? Hindi na niya mabilang. A very familiar Porsche Cabrera suddenly came into her sight, a sign that her long wait is over.
Nagkasalubong ang mga kilay ni Naomi nang pumarada ito sa hindi tamang bahagi ng kalsada. Bago pa niya iyon nalapitan, ay bumukas na ang pinto na nasa driver's seat at nahihirapang bumaba ang lasing na si Kendall. Kap, akmang aalalayan na ito ni Naomi bago pa man ito sumubsob sa lupa. Parang bumalik sa nakaraan ang isipan niya. Iyong panahong nagkita sila ng lasing ni Kap sa simbahan. Ganoon ang estado nila ngayon. Suddenly, her instinct told her to offer him an extra care and help. Just by looking in Kendall's hooded eyes, their screaming helplessness, and when he saw her closely, disgust shuddered in his conceited, gorgeous face. Hindi niya napaghandaan ang paghawi nito sa kanya, paalis ang daraanan nito. Nabigla ito sa nangyari. Mabilis na sinakop ng sakit ng damdamin niya. Huwag kang hahara-hara sa dadaanan ko. Mababa, ngunit nakakasindak na sirit sa kanya ni Kap. Hindi mo ako kailangang itulak palayo sa'yo dahil oras na sa akin na may sumalo. Magpasensyahan na lang tayo. Handa naman akong umalis ng kusa basta magsabi ka lang. Mahinahong buwelta ni Naomi at sinundan si Kendall papasok ng bahay. Kahit pa parang pinipiga ang puso niya sa mga sandaling iyon ay sinikap pa rin niyang kausapin ng maayos si Kap. Magbabaka sakali na maliwanagan ito sa ibubunyag niya. May namumuo ng dahilan si Naomi kung bakit ganoon kagaspang makitungo ngayon si Kendall sa kanya. Marahil ay galit ito dahil tiyak na alam na nito na sinugod niya kagabi si Blessy sa bahay nito. Maayos naman sanang magiging takbo ng usapan nila kung hindi lang siya ininsulto ni Blessy. Kung siya lang ang papaulan ng insulto ay mapapalampas pa niya iyon. Pero kung ang mga kapatid niya ay idadamay nito, aba, ibang usapan na iyon. Then go ahead! Stop pestering me! Sigaw nito sa kanya nang makapasok na sila ng tuluyan. Ano ka mo? Bakit ka ba sumisigaw? Ano bang problema mo? At bakit naglasing ka? I said, stop pestering me. You! Lumayas ka! Go away! Parang nagpapasong na paatras si Naomi nang humarap sa kanya si Kendall. Sa paraan ng pagtitig nito ngayon ay mistulang ipagkakanulo niya siya nito sa nagbabagang sitwasyon. Hindi niya maunawaan ang kilos nito. Animoy, determinado itong saktan siya. Nakakabahala. His face expression was downright scary. Huminto ito saglit at parabang sinusubukang pigilin ang kanyang pagsabok. Bakit mo sinugod kagabi si Blessy sa bahay niya? Bakit? Pagbasag ni Kendall sa panandali ang katahimikan niya. Alam mo ba na muntik na siyang makunan dahil sa ginawa mo sa kanya? Napaawang ang mga labi ni Naomi. So, nagsumbo nga pala talaga ang babaeng iyon sa isip niya. At ano raw? Makunan? She got depressed because of your nonsense impromptu attack and because of that, she almost killed her life. Wala ka bang konsensya? Dedepensahan na sana ni Naomi ang sarili, subalit hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ni Kendall. Nawala ng silbi ang pagiging talakera niya sa pagkakataong iyon. Who do you think you are to just accuse her for some unbelievable nonsense, ha? Anong gusto mong palabasin ngayon? Na si Blessy ang dahilan ng pagkaka-aksidente ni Caden? Is that right? Is that it? Where did you get those stupid accusations? I can't believe you. Rage was open, swirling in his mid-full eyes. Galit na galit ito. Naomi hardly trying to get herself back to the smooth track. The baby, her angel. She have to calm herself down for the baby's safety. Mali nga ang naging desisyon niya na subuking kausapin si Kendall.
Bakit kasi hindi siya nakinig sa payo ni Sifi na umalis na lang at ipagpaliban ang sasabihin niya? Naomi bowed her head and couldn't argue more. Halatang sarado ang utak ni Kendall para pakinggan ang side niya. Nangangatal na ang mga tuhod niya at malabong makatakbo siya papaalis kung gugustuhin man niya. Sino ka ba talaga? Is it true that Kaden paid you to be a rebound? To be my rebound? Nagpabayad ka sa kapatid ko para makamove on ako kay Blessy? You're so despicable. Lahat na nga lang ba na nangyayari sa buhay mo ay may katumbas na halaga? Sumbat sa kanya ni Kendall. Dinuro-duro pa siya nito. Kasi, kailangan ko ng pera. She broke down. Hinayaan ni Naomi na makawala ang init na likido mula sa kanyang mga mata. Iyon ang maling desisyon na kailanman ay hindi niya pagsisisihan. Dahil doon ay nailigtas niya ang buhay ng kapatid niya. Mas maganda iyon at handa siyang tanggapin ang masasakit na salitang ibinabato sa kanya ni Kendall. Kung ito man ang kapalit ng pagsugal niya, ay wala siyang pagpipilian kung hindi ang tiisin ang lahat. Kasi, ganun naman talaga, mukhang pera. Ano pa nga bang aasahan ko sa mga kagaya mo? Napapikit ang mariin si Naomi nang pumailan lang ang ingay ng binasag na vase ni Kendall. At hindi pa ito nakontento at sinipa pa ang isa. At hindi na ako magtataka kung malalaman ko na lang na hindi naman pala akin yung dinadala mo. Who knows, it's also a part of your scheme just to make me fall into your trap easily. Kasi may bata na eh. Wala kang puso. Sinamantala ninyo ang isang gabing na wala ako sa tamang wisyo at doon simulan ang plano ninyo. Such a brilliant piece of very realistic. Sabihin mo na ngayon kung ano ba talaga o ako ba ang ama ng dinadala mo o isa sa mga lalaki mo noon. Sabihin mo! Naitikam ni Naomi ang bibig at pinigilang humigbi. Umaatras pa siya ng ilang hakbang at hindi makapaniwalang sinalo ang nag-aalab na galit ng mga mata ni Kendall. Kasama ba sa plano ninyo ni Kendall na palabasing buntis ka? Ano? Pati ba si Ziggy ay kasabot ninyo at ipagdiinan na ikaw ang babaeng naka one night stand ko sa Japan? Sino pa ba ang kasabot ninyo para paglaruan ng buhay ko ha? Si Khalil din ba? Si Waris? Si Wolf? Si Wave? Lahat pa ng kasama ko rito? Because I was surprised at all if you tell me the truth. Huminga ng napakalalim si Naomi. Hudyat na hindi na niya kailangan na manatili pa kung hindi ay mangyayari ang bagay na tiyak na habang buhay ay pagsasadlak sa kanya sa dusa. Hindi, kami lang ni Kaden ang sangkot dito. Sorry, oo tama ka. Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Sa iba kasi to, sa isang naging customer ko sa club doon sa Japan. Sa kanya nga pala ito. Putol-putol na salaysay ni Naomi. Tiniyak niyang hindi mabahira ng kanyang boses ng anumang magdudulot ng pagdududa ni Cap. At sa puntong iyon ay walang habas na sinirat binasag ni Kendall ang bawat palamuti at appliances na mahahawakan niya. Sa isang iglap, ay parang dinaan ng dilubyo ang napakagandang bahay. You are a dirty woman. Sorry talaga, sorry. Paulit-ulit na sambit ni Naomi. Ang sikip-sikip na ng dibdib niya, parang mauubusan na siya ng hininga. I shouldn't have to be like this. Hindi ako dapat nagkakaganito just because of you. Bakit, Yomi? Bakit ang sakit? Nang hihingi ng napasalampak sa tiled floor si Kendall. Nasa gitna siya ng mga nagkapira-pirasong bagay sa kanyang walang awag na pinagbabasag. Ibinunto na naman ito sa magulo nitong buhok ang kanyang kapighatian. Sapat na ang senaryong iyon upang manghina palalo si Naomi. Gusto niyang lapitan si Kendall, yakapin ito ng sobrang higpit at bawiin ang lahat ng sinabi niya. Pero buo na ang kanyang pasya na iyon ang makabubuti sa ngayon.
Sorry, kailangan kasi. Katwiran niya na pinasimpleng himig. Dapat convincing ang dating para kahit papaano ay mapaniwala siya ang kanyang sarili. Naliliit ang mga mata ni Kendall. Namumula ang mga iyon at hindi alam ni Naomi kung dahil ba iyon sa kalasingan nito o ano. That's it! Kailangan mong manakit para lang makuha mo ang gusto mo. I don't understand. I don't understand all of this nonsense. Sinupil ni Naomi ang kanyang mga luha at tinatagan ng sarili kahit pa ang totoo ay nais nang bumigay ng katawan niya. Now, go away and stop crushing me. I regret that I spent so much time believing in your lies. And I regret that I spent so much time repairing my broken self just for you to crush it again. When you get out of the door, make sure you will never show your face to me ever again. Never again, Naomi. You let that woman go without introducing her to your father? Suwail kang ang anak, Kendall. Tahas ang untag ng boses na nagmumula sa likuran niya. His father. Camden Rodriguez. Himig na Nermon ito. Normal na timbre ng isang Camden Rodriguez. Kung isa lamang siyang hamak na tauhan o empleyado ng ama, ay tiyak kanina pa nagsitayuan ang balahibo niya sa takot. A very strong silent type. That's his father. He always showcasing how powerful he is to everyone. Kaya naman, kahit sumakabilang buhay na ang mami nila, ay wala ng ibang babae pa nagtangkang pumasok sa buhay ng kanilang ama. Woman, who? Ba't ay mali siyang balik ni Kendall sa ama? Awkwardness is still there. Hindi pa rin komportable na kausapin ng masinsina ng ama pagkatapos ng ilang taong inalayo niya ang sarili sa pamilya niya, lalo na sa daddy niya. A glint of devilishness ran across in his father's eyes. Then, Naomi Divina, born in the city of Toledo in Cebu, her biological father is a pure Japanese, a retired military. But her stepfather who did raise her, well, is a native Cebuano and died years ago. Naiwan siya sa pangangalaga ng bagong asawa ng stepfather niya at sa kasamaang palad ay naging masaklap ang naging kabataan niya sa kamay ng madrasta. That woman is a former worker in the shabby club within Osaka. Ilang taon din siyang nakipagsapla doon sa ibang bansa para buhayin at suportahan ang dalawa niyang kapatid, but destined to offer her back a worse case. Pinagsikapan din niyang mapagtapos si Brandon Dalisay, who helped to be her first and last boyfriend. Pero nagpakasal lang ito sa iba. Iniwan siyang walang-wala. Dalawa? I thought it's only Emilio that made him so confused right now. What the? Then he remembered now they met inside the church. Naalala niya kung paano ito nang limos. So, totoo pala na walang-wala ito ng mga panahong nakilala niya ito. Sa mga sandaling iyon ay ibig niyang hanapin kung nasaan ang lupalop ng mundo si Brandon na iyon at wawasakin niya ang mukha nito. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Kendall nang mapagtantong ang daming alam ng kanyang ama. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Camden. You did a background checking about her life, ha? Halos maibulalas ni Kendall. Naagaw na ng mga tuluyan ng kanyang ama ang buo niyang atensyon kanina lamang ay nakatuon sa pinapanood niyang live streaming kung saan tampok ang kasamahan niya sa polo club na kasalukuyang ginaganap sa bansang Argentina. Well, I did. Kibit balikat ng kanyang ama. May pait na bumara sa lalamunan ni Kendall sa salaysay ng ama, lalo na naroon sa bahagi kung anong naging buhay ni Naomi sa kamay ng madrasa nito upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan.
ay dinaklot niya ang canned beer na nasa harapan niya at in-straight iyon. Tila naman na mali siya ng galaw sabagat animoy lumapat ng bra sa bandang puso niya para itong sinakal. Just by imagining that someone is mistreating Naomi, it's like he wants to smash a face, smash a life for Judah's sake. A lot of crime crosses in his mind as of the moment. Parang wala nang sino mang gugustuhin na saktan si Naomi kung magagawa lang niyang karumal-dumal na bagay na tumatakbo ngayon sa isipan niya. Why did you let her go? Untag sa kanya ng ama. Seryoso ang tanong nito. Simply because I do not have reason to hold on to her so I let her. Payak niyang tugon ngunit mukhang hindi tanggap ang damdamin niya na namumutawing mga salita mula sa kanyang bibig. She is nothing to me anyway. Hirit pa niya na lalong nagpasama sa timpla niya. So, did you believe in your words, son? Dad, please. Ayoko po itong pag-usapan. It's a waste of time. Irritable ang usal niya. Simpleng tumangutang ang kanyang ama. I am sure you never forget the rule of being an almonte. Once an almonte impregnate a woman, he should also make her a wife. And now, you're insisting that the baby is not yours. You are safe then. But, I would like to hand a help on the find woman and find who's the real father of her baby. In that case, also, ako na rin ang gagastos sa kasal nila kahit sa binyag pa ng anak niya. Though I didn't personally meet her, I am willing to give her a help. Dapat lang na may managot. Kalmante ngunit puno ng puwersang sabi ni Camden. Napapakurap-kurap si Kendall at hustong nag-igting ang panga. Iyan ang wag mong gagawin. Nakipagbangayan siya ng tingin sa ama. Ginisiyan lang siya nito na lalong nagpainis sa kanya. What? I can do it just the snap of my finger, son. You know me, I can. Determinadong pa siya, pahayag ng ama at alam niya na kapag nagbitaw na ito ng salita, ay wala ni sino man na makakapigil. Even him. He's now in an unshakable trouble now that his father meddled. What the? Wala na bang mas ibabagal pa itong bulok mong kotse, Waris? Pambihira naman, carriage kid mo tapos car mo bulok. Nakasimangot ang reklamo ni Emilio habang hindi tinatantan ng tingin ng cellphone nito. Style ko to, bata. Para kang may makisabay sa aking chick, syempre masisiraan kami sa gitna ng madilim na daan. At pagkatapos, sushoot na ako sa kasirola ni chick through my irresistible charm. Henyo ka, diba? Cool na saad ni Waris na siyang nagmamaneho. Ay, hindi rin tol. Hindi ka henyohan tawag mo dyan, kundi kalandian. Halipalot kang lalaki ka. Emilio eyed him and with boredom. Kahit nakakadiri ang bangayan ng dalawang kasama ni Naomi, ay hindi niya nababawas ng excitement na nagkakarambola sa kalooban niya. It's only been 2 weeks pero pakiramdam niya isang siglo na ang katumbas niyon. He missed him so much. She can't wait to hold him in her arms again. Stop calling me utol or utol. Emilio, I am not your brother, okay? Sikmat ni Wars kay Emilio na nasa shotgun seat lang. Kung magbatuhan ng salita ang dalawa ay parang ang layo-layo nila sa isa't isa. Duh! I don't want you to be my brother either. Kabalasubas mong tao. Nakakahiya ngang makadikit ako sa pangalan mo. Madudungis ang pagkatao ko. Emilio, tama na. Nagmamalabis na yung bibig mo. Respetuhin mo itong si Wallace kasi matanda na to. Mahinahong subang ni Naomi sa kanyang kapatid. Napangiti siya nang mahuli na ang pagdilim ng mukha ni Wallace dahil sa sinabi nito. Kalaunan ay napasimangon dito at iniharap silang magkapatid. I am not that old, Naomi.
Kung makapagsabi naman to ng matanda, 2 years lang naman ang agwat natin sa edad. Irap ni Waris. Pumapatol ka mo sa matanda, hirap pa ni Emilio pagkatapos ay bumungis-ngis sa pagkakainsultong paraan. Imbento ka, I don't do senior citizen, baka gusto mong musmus ang patulan ko, gaya mo. Naghahamong kumislot ang makapal na kilay ni Waris, bagay na nagdudulot ng mansyang pula sa pisngi ni Emilio. Ate nanloloko na itong ugok na to. Iwanis-iwas ni Emilio ang isang kamay sa hangin. Ibig sabihin ay pinagsawalang bahala niya ang sumbong nito. Ganoon naman to palagi, sanay na siya. Sanay na siyang bangayan ng dalawa. Patas na kayo kung gano'n, niloloko mo rin naman iyong hubad na picture ni Waris sa gallery mo gabi-gabi. Payak na panglalaglag ni Naomi sa kapatid na may katotohanan naman. Nalukot ang mukha ni Emilia habang si Wallace naman ay kanina pang kapilihan ng mga mata nito. May yumakap na kulay rosas at maputing pisngis ni Emilio at halatang nasukol ito sa kaprangkahang ganap na iyon. Tila hindi ito inaasahan ang pagsabog na iyon galing kay Naomi. Imbento ka rin ate. Hindi si Waris yun, excuse me. Katwiran ni Emilio at hinampas si Waris sa balikat nang mahuli itong sumusulip siya sa malagkit na paraan. Hindi ikaw yun, assuming I don't do senior citizen, pinagdilata niya. Doon naman, humalakhak si Waris at kapag kuwan ay ginawaran ng makahulugang kindat si Emilio. You will eat your unpleasant words soon, Emilio. Nek-nek mo. Natuldugan ng tensyon sa loob ng sasakyan ni Wallace nang impit na tumili si Naomi. Nag-text na si Bourne. Nasa arrival section na raw sila. Excited na anunsyo ni Naomi at parang musmus na nakuha ang matagal na pinapangarap na astang ito ngayon. Kung masayahin at cool ang Naomi noon, masasabi niyang mas cool at mas masayahin pa ang Naomi ngayon. Of course, she has more than enough reason to be happy. Minsan lang naging maayos ang takbo ng buhay niya, kaya sa pagkakataong ito ay wala na siyang hihilingin pa ako hindi ang manatili. Wala ito sa mundo niya. She has more than enough reason to be happy. Masaya lang itong naging maayos ang takbo ng buhay niya, kaya sa pagkakataong ito ay wala na siyang hihilingin pa kundi ang manatiling walang gulo ang mundo niya. And she's more than contented with what she has right now. Susunod na lang ako sa inyo. I'll park the car properly first. Ani Waris, nasanuklian naman ang pagpapasalamat ng ngiti ni Naomi, ang lalaki. Kung susumahin ang lahat ang naitulong nito at ang kapatid nito sa kanya ay malamang malampasan pa iyon ng Mount Everest. Sobrang swerte kung ituturong ni Naomi ang kanyang sarili at ang mga taong naging haligi niya noong mga panahong halos gumapang siya sa sidlak. Kahit hindi siya katugo ng mga Almonte ay hindi iyon ang naging rason para ituring siyang iba ng mga ito na parte ng pamilya nila. Noong panahong halos nawalan siya ng lakas na ipagpatuloy pa ang buhay na manatili ang mga Almonte sa tabi niya para palakasin ang loob niya at himukang ipagpatuloy ang buhay. Lingid hindi umano sa kaalaman ni Kendall ay patuloy na nasa likuran niya ang mga pinsang ito upang umalalay sa kanya hanggang sa siya ay makabangon. And she will thank all of them for the rest of her life. Nang sa wakas ay nakarating na sa airports, ay dali-dali nang bumaba si Naomi kasunod si Emilio. Yomi, sa akin si Phoenix ha. Pahabol na wika ni Waris na nakadungaw sa nakababa ng bintana ng driver's seat. Katulad nilang dalawa, ni Emilio ay halata rin itong sabik na makitang muli ang dalawang makukulit na paslit. Ambisyoso, gumawa ka nga ng sayo, Che. Si Emilio ang sumagot. Hinatak na lang ito ni Naomi bago pa makahatak ng atensyon mula sa iba. Dala ng labis na excitement ay nakipagsiksikan si Naomi at Emilio sa waiting area habang hinihintay ang paghantad ng taong kanilang pinakahihintay.
Grabe ang lukso ng dibdib niya sa sobrang excitement na may halong pangungulila. Pinagsalikop pa niya ang dalawang kamay sa bandang harap ng kanyang dibdib kasi maging iho na hindi makapaghintay na mahawakang muli ang anak niya. Ate, si Kuya Born na yata yun. Cheerful na wika ni Emilio at mabilis namang sinundan ng tingin ni Naomi ang nanutukoy ng kapatid. Her heart sped up with extreme happiness as she finally closed the gap between her and the newcomers. Wala nang pakialam si Naomi kung mawalan man siya ng poise sa inaakto niya. She just missed her babies so much. Nagpalit ng matamis ng ngiti si Naomi at ang half-Japanese, half-American na si Born at saka nito kusang ibinigay kay Naomi ang magtatatlong taong gulang na magaslaw na paslit na karga-karga nito. Natatawa pa si Naomi nang makita ang itsura ni Born sa malapitan. Halatang dumahin to sa matinding pagsubok. Fighto, baby, Mama misses the two of you so much. Pinagpog ng halik ni Naomi si Baby Fighto, saka siya nag-squat para ipantay ang mukha niya sa mga anghel na payapang natutulog sa baby walker. Hindi hamak na mas malaki ang kambal para sa edad nila, kaya si Baby Phoenix ay hindi na bagay sa baby walker na yon. Pagod na pagod si Captain na. Hanggang dito ba naman sa Pilipinas paratulog pa rin ang Captain Phoenix natin. Oh, easy there, sweetheart. You might smash this little brute here. Natatawang awat sa kanya ni Born nang madala siya sa bugso ng kanyang damdamin ang sa wakas ay nasa piling niyang muli ang mga anak. Kuya Born, buti hindi ka nalosyang sa pag-aalaga rito sa dalawa. Natatawang imbestiga ni Emilio kay Born. Lalo na sa mabait na Captain Phoenix na ito. Nako, for sure, marami kang baon ng sumbong kay Ate Yomi ngayon. A bit, but I can handle them perfectly. I'm getting used to it because soon enough, I will be certified father. Kapwa na pamaang na ang magkapatid na si Naomi at Emilio sa balitang hatid ni Born. Nang makahuma ay pabilis na dinumog ng magkapatid ang lalaki na niyakap ng mahigpit. Yes, Irene, kindly cancel my appointment with Mrs. Baltasar. I guess I will be a bit late. Ang tagal kasi ng arrival ni Doc. Please do inform her reschedule our meeting. Hindi ba nakikipag-usap si Kendall sa sekretary niya na nasa kabilang linya? Kasalukuyan siyang naghihintay sa airport sa pagdating ng bagong psychiatrist na nag-aasikaso kay Blessy. Rekomendado ang nasabing psychiatrist ng kare-resign lang last week na si Dr. C. Nag-migrate na kasi ito at kailangan ni Kendall ng panibagong psychiatrist na mag-aalaga kay Blessy hanggang sa bumalik ito sa kanyang katinoan. His brother Caden is still missing. Until now ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan ito at kung buhay pa ba ito. Wala rin naman silang nakalap na bangkain ni Caden kaya malakas ang kutob ni Kendall na buhay ang kanyang kapatid. Hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ay babalik ito at kapag dumating na ang panahong iyon ay magiging malaya na siya na gawin ng sana ay noon pa niya ginawa. Mahigit 3 taon na niyang cargo si Blessy. Years ago ay nakunan ito dahil sa naganap na aksidente at tinutuluyan itong dating bahay ng pamilya Tadeo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ay may isang katao na pumasok sa naturang bahay at pilit na may kinukuha kay Blessy. Hula ng mga pulis ay lulong sa bawal na gamot ang suspect kaya ganoon karumal-dumal ang natamo ni Blessy sa kamay nito. Dahilan upang malaglag ang batang nasa sinapupunan nito at kalaunan ay nauwi sa matinding depresyon. Sa tuwing nagtatangka si Kendall na i-admit si Blessy sa isang mental institution ay nauuwi sa tangkang pagpapakamatay si Blessy. Ayaw nitong mawala siya sa kanyang tabi dahil tiyak na susubok na lamang itong magpatiwakal at iyon ang hindi makakayanan ng kanyang konsensya. After all,
Asawa pa rin ni Blessy ang kapatid niya at kailangan niya maghintay sa pagbalik ng kapatid. Sir Kendall, sabi ni Madam Baltasar, maghihintay na lang daw siya sa 1 oras. Kung hindi ka pa raw sisipot ay ikakancel na lang daw niya ang pakikipag-transact sa atin. Oh, okay. Tell her I'll be there. Ang Kendall impatiently dropped a call. Papalayo na ang washroom na si Kendall nang bigla siyang napahinto mula sa tabi sa kabilang washroom na pambabae. Anyway, narinig niya ang boses ng pinsan niyang si Varys. You are a boy. Phoenix, therefore, dapat doon tayo sa men's room. Mahinahong boses iyon ni Varys na gustong umagaw sa atensyon niya. Here, cool. Let me be here. Cool. Napalunok ang noo ni Kendall ng boses lamang ng isang batang lalaki ang sumunod niyang napakinggan. Nalilito siya. Baka naman kaboses lang yun ang pinsan niyang si Varys. Well, might be. Phoenix, it's Uncle. Uncle, not cool. Hindi ako yelo. Itong batang ito, alam na mamboso ng babae para bigkas lang ng uncle, hindi pa magawa. Manang-mana ka talaga sa pinagbanahan mo. Sa puntong iyon ay naging aburido na ang boses ni Varys. Pagkaman na taghahabol ng oras si Kendall ay hindi niya napigilang usisain kung si Varys nga ba ang nandoon sa women's washroom. Ang higanting katanungan sa isip niya ngayon ay kung sino ang batang kairingan nito sa loob. Let me be na nga po kasi. Cool. Out na. You get out. Sabi pa ng batang lalaki. Nakaawang ang pinto ng banyo kaya malinaw ng sasagip ng pandinig ni Kendall ang usapan sa loob. Phoenix ha, umayos ka. Go and get Pina. P only, understand? No buso sa mga girls inside the cubicles. Are we clear? Maliwanag and clear pa. Cool. Nagkakasala na naman ako ng dahil sa iyo. Balak ko na naman akong bagong buhay na at lumayo sa mga temptasyon. Talaga naman. Alanganing kinatok ni Kendall ang pinto at noon nakumpirma, hindi nga aparisyon ang naririnig niyang boses ni Varys. Napansin ni Kendall ang labis na gulat sa mukha ni Varys nang pagbuksan siya nito. Literal din itong pinagpawisan at parang namutla sa kinalito niya. Looks like you saw a ghost. Wars, who's the little guy inside? Direktang bika. Tanong na sa pinsan niyang si Varys. It seems like you two are very close to each other. Anak mo ba? Biro niya nang hindi pa rin makahuma si Varys. Kung hindi lang sa babaeng humiyaw mula sa loob ay baka nanunoknan niyang tuluyan ni Varys ang dila nito. Nataranta itong bumalik sa loob ng washroom na kaagad namang binuntunan ni Kendall. Akala ko kung sino nang huminto sa binti ko. This cute little guy lang naman pala, gosh. Kalmanting wika ng babae pagkalabas pa lamang ng cubicle. One look at the woman, Kendall would conclude that she is one out of the airport staff. Sorry babe, lusod sa ilong na sagot ng batang lalaki na ngayon ay karga na nga ni Varys. Hola, you're so pogy little guys. Sino sa two big guys na ito? Ang daddy mo pala. Napaatras ang isang paa ni Kendall sa tanong ng babae. Noon, siya gustong bumaling sa batang karga ni Varys na suot ang isang boy sweet gentleman na pambata. Khaki suit at ripped jeans na nag-angkop sa pilyong itsura ng pastit. Hindi niya masisisi kung gumaan kaagad ang loob ng babae rito kahit pa hinipuan nga raw siya ng bata. Hindi nga gaanong nasuri ang mukha ng bata dahil itiniksik na nito ang mukha ng sa balikat ni Varys. Bigla kasi itong umiyak at hindi na malaman sa kadahilanan. Oh my God, I'm so sorry. I made you cry, little guy. Hindi mo ba gusto ang tanong ko? I'm sorry, baby. Okay na, Miss Beautiful. You can go ahead now. Sensitive kasi ang batang ito kapag usapang tatay na nagiging malambot. Makahulog ang sabi ni Varys at pinuntahan ang bata.
Tila napipilan si Kendall habang nakamasid kay Waris, lalo na sa batang humihikbi sa balikat nito. For some odd reason, parang may kung anong bagay ang biglang pumihit sa kalooban niya. He suddenly felt weak and worried. Bukod doon ay parang pinanlamigan siya na lalong bumaling sa kanya si Waris. May napupuna siyang kakaiba sa kilos ng pinsan nito. Mauna na ako, bro. What? Wait, Waris, hey! Hahabulin pa sana niya si Waris kung hindi lang tumunog ang cellphone niya at ipaalam na nasa arrival section na ang psychiatrist na kanyang iniintay. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo si Kendall, sa pinangyarihan ng tagpo ay may isang blue envelope na nalaglag sa sahig ang nagnakaw ng atensyon niya. There's a birthday invitation inside but saying, Young Wild and Tree, please join us to celebrate Fido and Phoenix's 3rd birthday. Midnight black eyes but intense and smoldering, straight nose, charming lips, and those cocky smile of 2 little boys in the invitation card. It made him so disoriented in every action he does since he left the airport. Parang nakatunga nga lang siya sa larawan ng 3 gulang na siya. They look so much like him, very him. Ilang minuto na hindi niya tinitigan ang nakapulot niyang invitation card. Kanina, ididikit niya iyon sa isang wallet-sized picture ng kambal noong 5 buwang gulang pa lamang ang mga ito na nananahan doon sa pitaka niya. Hiningi niya ang picture na iyon kay Pacifica kapalit ng isang brand new SUV at every month ay nagre-reprint sila ng larawan iyon para matiyak na palaging malinaw. Kutob niya ay nailaglag ni Waris ang nasabing invitation card kanina habang pinapatahan ang kasama nitong paslit. Phoenix and Fido names of the 2 boys? Kahit pangalan lang ng mga anak niya ay ngayon lang niya nalaman. Sa kabog pa lang ng puso ni Kendall, pinagmamasang naigi ang mukha ng 2 bata sa invitation card, ay malakas ang kutob niyang sila talaga ang mga iyon. His heart couldn't be mistaken. There he is, kids. Kulang pa iyong panahong ipinagkait ni Naomi ang mga bata sa kanya. Kulang pa na hindi ito pumayag na makalapit siya kahit man labang sa pinto ng operating room noong nag-aagaw buhay ito habang isinisilang ang mga anak nila. Kailanman ay hindi magiging sapat ang kahit ilang milyong sorry niya sa nagawa't nasabi niya doon kay Naomi. Kahit 1 taon pa siyang lumuhod sa harapan ni Naomi ay tiyak na hindi pa rin maririnig mula rito na napatawad na siya nito. Alam niyang malabo na niyang makuha ang inaasam ng puso niya. Kahit hanggang sulyap lang sana sa mga anak niya mula sa malayo ay imposible na rin. Kahit segundo lang ay maranasan niya kung gaano kasaya habang yakap-yakap niya ang mga anak niya. Pero ganun talaga. Kasalanan niya kaya tanggap na niya habang buhay man siyang magdusa. The damages that he caused are still fresh and these million apologies won't change it. I am dying to hold and hug you, kiddos. Daddy loves you very much. Very much. Bumagsak sa working desk ni Kendall ang hawak-hawak niyang litrato ng kambal at saka iniikot patalikod ang swivel chair niya. He frustratingly covered his eyes to his face and pressed his head against his headrest of his chair. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan na naman niya ang sarili na hagupitin ng sakit ng at matinding pangungulila. He just let the massive pain punish his soul. Iyon ang isang paraan para kumalma siya. Excuse me, Sir Kendall, boses ang kanyang secretary ang bumasag sa maantang nakatahimikan sa loob ng kanyang opisina. Mabilisan niyang inayos ang kanyang anyo kahit pa alam niyang sanay na ang mga empleyado niya na nakikita siya noong namimighating itsura. Mas magugulat pa siguro ang mga ito sa paligid niya kung makita siya nitong nakangiti at maaliwalas ang muka. Sir, paalis na po si Madam Baltasar. Ubos na raw po ang pasensya na kakaintay sa inyo sa conference room. Napagulitan na nga po ako.
Napakamad sa batok ang sekretary na matapos ipahayag kay Kendall ang pakay nito. Umingos lang si Kendall at anyway hindi apektado sa pagbaback out ng isa sa kanilang higanteng kliyente. Hindi ba? I told you to ask that first handle the transaction details for Mrs. Baltasar's order kasi pagod ako. Sikmat ni Kendall sa sekretary niya, bagay na nagdulot ng takot sa mga mata nito. Magmula nang maging pabaya si Kendall sa trabaho niya sa automotive company, ay naroon na rin ang kanyang ama para alalayan siya sa pamamahala niyon. Hindi naging madali ang buhay ni Kendall, lalo pat nasa pangangalaga pa niya si Blessy. Kahit ang polo club ng tanging buhay niya noon, ay isinantabi niya para lamang pagampanan ng responsibilidad niya sa pamilya, maging ang responsibilidad ni Kaden kay Blessy ay nakasalalay sa kanya. Yes, sir. Pero kasi, sir, kanina ko pa po sinusubukan na puntahan si Sir Camden sa opisina niya. Pero mahigpit po kasing nakabantay sa labas ng office niya ang bodyguard niya. Ayaw daw po magpa-istorbo kasi may mahalaga raw po siyang bisita. Kumunot ang noo ni Kendall. That's new to his ear. Kilala niya ang daddy niya na kinuklose ang deal sa loob lamang ng 20 minutos. Hula niya ay hindi usapang negosyo ang nagaganap ngayon sa opisina ng kanyang ama. Bakit? Sino ba ang kausap niya at hindi siya pwedeng istorbohin? Napansin niya ang pagkinang ng mga mata ng kanyang sekretary. Anyong nami-mesmerize habang may inaalala. Babae po, sir. Maganda po. Haponesa ang mukha niya. Tapos iyong balat, sir, ang puti-puti. Walang kahit anong mancha, sir. She looks a Japanese celebrity. Anak sa labas siguro ng daddy niyo. What? Are you crazy? I'm just kidding, sir. Alanganing umiti ang sekretary at saka nagkusa na itong nagpaalam bago pa man ito nakatikim ng sermon mula kay Kendall. Dala na rin ng kuryosidad ay hindi na nagdalawang isip pa si Kendall na puntahan ang opisina ng kanyang ama. Labag man sa kalooban ni Naomi, ay naglakas loob pa rin siyang pumunta sa Almonte Motor Corporation para personal na ihatid ang imbitasyon ni Camden Rodriguez. Baka naman maging walang utang na loob siya sa mga mata ng Almonte kung hindi niya iimbitahan si Camden Rodriguez na siyang sumagod sa lahat ng gastos sa napipitong kaarawan ng mga anak niya. Katunayan niyan ay ito pa ang nag-insist na ipagdiwang ang kaarawan ng kambal sa Pilipinas at sa Rancho de Rodriguez pa ang venue. Ito ang rason kung bakit na siyang umuwi ng Pilipinas para personal na tumulong sa preparasyon. Ayaw naman ni Naomi sa mga engrandeng selebrasyon na iyon ay wala siyang magawa, kundi ang sumang-ayon sa plano ni Camden. Hindi naman siya ganoon kasama na ipagdamot ang maliliit na bagay na iyon sa lolo ng mga anak niya. Isa pa, wala rin siyang dahilan upang hindi paunlakan ng pabor ni Camden Rodriguez kayong napakalaki ng utang na loob niya rito. Malaki ang posibilidad na magtagpo ang landas nila ni Kendall sa araw na iyon, pero pinaghandaan na niya iyon. Yes, I will never purchase another set of vehicle on this company. Ang pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay ang pinag-iintay ako, Sweet Mary. Nasisira ang ganda ko. Iyan ang nabungaran ni Naomi nang mismong makapasok siya sa washroom. Halos isang oras na kasi siyang nandoon sa kumpanya ng mga Almonte at naaaliw din siyang makipag-usap at makipagkumustahan sa lola ng mga anak niya. Hindi rin kasi napigilan na hindi magkwento. Aburidong-aburido ang isang ginang habang nagre-retouch sa harapan ng salamin at may kausap sa cellphone. Hindi niya sana iyon papansinin, ngunit napatigil siya saglit dahil sa sumunod nitong linya. Yes, Kendall, the second son of Senator. Una pa lang ay hindi na ako natutuwa sa batang yun. Every time I ask him for an appointment ay palaging cancel.
We met once to give him a chance to discuss about the vehicle I was about to purchase pero palaging lutang at wala sa sarili. Para walang interes sa negosyo ng pamilya nila. Yes, darling. I know, but this is business. Kung ayaw nila ng client, well, wala na akong magagawa roon. It's their loss, probably not mine. Mariing sabi ng ginang, saka pinutol ang tawag. Excuse me, ma'am. Hi. Naomi approached the woman with a bright smile. Pagkatapos niya kasing marinig ang mga sinabi nito ay tila ba may kung anong nagtulak na humimok sa kanya na makisawsaw sa kung ano man ang problemang mayroon sa pagitan ng aburitong ginang at ni Kendall. Yes, how may I help you, lady? Sorry to interfere, ma'am, pero pwede bang hiramin ang 10 minutes ninyo? May papaliwanag lang ako sa inyo, please. At matapos lamang ang 10 minuto ay halos hirangin ng Naomi ang sarili bilang isang reyna nang makumbinsi niya ang ginang na nagngangalang Edencia Baltasar na ituloy ang pakikipagnegosasyon sa Almonte Motor Corporation. 20 units na high-ace van ang kukunin nito. Biruin mo kung hindi lamang siya dakilang pakialamera ay umalpas na ang napakalaking oportunidad na ito dahil sa kapalpakan ni Kendall na yun. Loko talaga. Sumubay niya si Ginang Baltasar kay Naomi pabalik sa opisina ni Camden Rodriguez upang ituloy ang transaksyon ng makapaghanda na ng kontrata. Feeling close kaagad ang dalawa sa isa't isa kung mag-usap. Umabot pa nga sa puntong binuska niya ng ginang ang nobyo niyang si Kendall sapagkat ang dami raw niyang alam tungkol sa binata. You have no idea, Mrs. Baltasar, susog ng isipan ni Naomi. Naomi voluntarily opened the door and cheerfully invited Mrs. Baltasar to come inside first. Sumunod naman siya, ngunit mabilis na nabura ang maaliwalas na ngiti sa kanyang labi nang may matatnan siyang hindi kaaya-ayang nilalang sa loob ng opisina ni Camden Rodriguez. Yes, si Kendall. Kumpara sa reaksyon niya ay hindi hamak na mas nagulantang si Kendall nang dumapo ang mga mata nito sa kinaroroonan niya. Ano mo yung naging yellow ang katawang lupa nito kung saan ito nakatayo at walang kakurap-kurap na nakatitig sa mukha niya na para bang ngayon lang niya nagkaroon ng pagkakataong masilayan ng ganoon kalapit ang kagandahan niya. Naman, ganyan nga. Bago pa man may mabuong tensyon sa loob ng opisina, ay nauna ng binasag ni Camden ang katahimikan sa loob nito. Nalito pa si Naomi nang parang kinakausap siyang mata sa mata ni Camden Rodriguez na anyway may nagsasabing relaxed and enjoy the show. Kaya naman umakto na lamang siyang relax kahit pa ang totoo ay para siyang sinasakal dahil sa pakiramdam niya ay nasakol siya sa isang tabi na marugdob ng titig ni Kendall. Ramdam niya na wala itong planong tantanan siya ng tingin. Nevertheless, she is well prepared for that kind of unexpected meeting. I am so sorry, Senator. I went back here to apologize for my insensitive manner a while back. Itutuloy ko na ang order ko. Oh, that's good to hear, Mrs. Edencia. Formal na pasasalamat ni Captain Rodriguez. So, are you ready for the contract discussion and signing, aren't you? Oh, sure. Sure thing, Senator Kendall. Darling, I'm sorry. Hindi ko kasi alam na may pinagdadaanan ka sa buhay kaya umasta ka ng ganyan. Pasimpleng sinilip mula sa peripheral vision ni Naomi kung paano naging confused ang sumunod na reaction ni Kendall. Bumaling ito kay Mrs. Baltasar na may lumihan ng anyo at saka panaka-naka na ring pagsulyap sa kinaroroonan ni Naomi para bang nakasubaybay sa bawat paghinga nito. Keep doing that and I am close to being intimidated by your presence. Hey, what? What are you talking about? Kendall skeptically asked the woman.
I understand your complicated situation, darling. My son too also got addicted to prohibited drugs before. Gawa ng mga problema sa buhay kaya nalulung siya. But he tried to help himself to start a brand new life with us in his sight. Kaya kung ganoon man kabigat ang pagsubok na dumating sa buhay mo, drug is not an easy way. Kendall, believe me, sa panahon ngayon, ay malaya na ang bawat isa na ilantad sa mundo kung ano ka. Don't be afraid. Kendall and the world will accept you. Huwag kang magpatalo sa problema. Sayang ang buhay kung sa rehabilitation center ka lang babagsak. Halos bumalinghit sa tawa si Naomi sa reaction ni Kendall dahil sa pinagsasabi ng ginang na syempre ay galing sa kanya. Kasi kung hindi niya sinabing nagda-drug si Kendall dahil takot itong ibaba ang kapal niya bilang bakla, dahil takot siya sa daddy niya, ay baka mawala na nga sila ng bigating kliyente. Buti na lang at ang talino niya doon. Pasikretong ngiti at Naomi ang nalilito rin si Camden Rodriguez at kinausap din ng mata sa mata. Relax and enjoy the show. I don't understand everything what you've said. What drug? Ano ako? Ano ba ako? What are you talking about? Minuwestra na ni Kendall ang kamay sa hangin habang nagpalipad tingin kay Naomi sa ginang at sa ama nitong humahalanghap na siguro sa ilalim ng utak nito. Kasi hindi ba bakla ka, wila ng ginang, dahilan upang manahimik si Kendall, pansamantala na para bang hinampas ang malaking alon ng utak nito at naalok. What? I am what again? Ani Kendall na mukhang naubusan ng pasensya. Bumalik naman ito sa pagiging mainti ng ulo at basungit. Oh, Kendall, tumahimik ka na. Let's tackle this sensitive thing later, okay? But Dad, this whole thing is making me sick to the stomach. Basta, manahimik ka na lang dyan. Ang ingay mo. Nga pala, Kendall, pakihatid itong si Naomi sa lobby. Baka kasi maligaw na naman. Mahirap na. Noon na pamulagat ng mata si Naomi, hindi niya inaasahan yun Mukhang iisahan pa yata siya ng isang Camden Rodriguez. Kokontrang ayaw na sana si Naomi nang muli na namang nagsalita si Ginang Baltasar. At siya nga pala, Kendall, i-hard mo na pala itong si Miss Divina. She's an amazing woman. Don't you think she's brilliant and very suitable to be your secretary? Right, lady? Napangiwi si Naomi. Ang talas pala ng memorya ng babaeng ito. Lahat ng kulukuhan niya kanina ay detalyado pa nitong naalala. No! Naomi quipped secretly when Kendall eyes him with an intense passion. Kumpara sa reaction to kanina, ngayon ay tila ay napakahuma na at parang may naisip pang hindi makabubuti sa kalooban niya. Mula sa puntong iyon ay hindi na nilubayan ng mga mata nito si Naomi kaya wala ay halos hindi na siya makagalaw. But no, why? Iniinsulto mo ba ako, Mr. Kendall Almonte Rodriguez? Ibig sapakin ni Naomi ang sarili nang hindi inaasahang nautol siya sa harap ni Kendall. Nasaan na ang preparations na pinagmamalaki niya? Because no, he answered conceitedly na ikinainis ni Naomi. Yes, why not, son? 2 years from now ay may degree na itong si Naomi sa business management. Kaya she can land a secretarial position here or maybe a higher position. Anyway, I'm working on that, daughter. Worry no more. Oh ha? Ano ka ngayon? Sampalin ko kaya ito ng compound complex sentences. At which a smile fitted in Kendall's lips as he about to walk out of the room. Sinadya nitong dumaan malapit sa kinaroroonan ni Naomi. You are going to be no one's secretary, 'cause you're bound to marry